balikan ko lang yung diskusyon ni Senator Ping at ni SP Soto kahapon tungkol sa isyong ito. Ano po, Congressman? Dito po sa inyo pong informasyon, meron kayong inisa-isa na mga pangalan o alias man po ito o anuman, and then the corresponding amount. Ito ho nakalagay ay 2025 DPWH NEP allocation. Okay. In theory, sabi nga po ni Senator Ping, wala namang masama dito dito sa NEP allocation na ito. Pati po itong sinasabi na allocable na ito Wala naman dito masama, maliban na lamang kung meron pong prueba na totoo po na nagkaroon ng release ng SARO sa pondong ito kasi nga nasama na siya eventually sa GAA. And then kung na-release po yung SARO na yan, matukoy po yung uri ng proyekto at totoo ba na na-implement yung proyekto. Kung na-implement man, nagkaroon ba dito ng kickback? Pero sabi nga ni Senator Ping, sa kanya pong pananaw din, baka naman po ito ay pagtatangka, kumbaga attempted, no? Nagtangka ka dahil sa siniguro mo na magkaroon ka ng allocable ng pera kasi kinocompute mo na yung magiging kickback mo doon. Kumbaga meron ka ng attempt na magnakaw. So dito po sa inyo sinasabi na ito na nalistahan na ito, ano ho bang balita dito? Ito ho ba'y naipsaksak sa GAA at nagkaroon ho ba ng release ng SARO dito? Almost 99% po ng mga NEP list ni Yumang Yusek Cabral ay lumabas sa GAA ayon sa computation ko. At karamihan po ng mga proyektong ito ay na-bid out at may mga contractor na ma-research natin sa DPWH website ay na-award ng mga proyektong ito. Kaya hindi lang po tangkang makakuha ng pondo ang mga nasa listahang ito, talagang inaprubahan ng Kongreso eventually. At ito po ay mas malinaw na makikita ng publiko kapag makikita nila ang listahan ng mga proyekto kasama ang mga eventually awarded na mga contractors. Okay, sige po. So, sa inyo pong ilalabas ngayon sa inyo pong website, itong binabangkit natin ng mga alias, mga pangalan, amount, and then the details nito na ano-anong mga proyekto per district at meron bang informasyon kung sino at yung proponent nito at ano ang proyekto at sino ang contractor? Yung proyekto at yung contractor at yung tagging, yes po. At yung itinutukoy ko po kasi tungkol sa tagging ay ito. Yung fact na may congressman na nagpropose ng proyekto para sa sariling distrito ay hindi naman breaking news. Pero the fact na may almost 200 billion pesos of projects na may mga nasa tagging na ito, I think is worth looking into further. Sino ba ang nagpalagay ng mga proyektong ito? Nabanggit po ni Ms. Chacha a while ago, nakalagay INI 10, 6 billion. NT 2025, 100 billion. F1, 10 billion. OPESAP, 8 billion. At OT2, 21 billion. Hindi ko po alam sino po ang itinutukoy ng mga tags na ito, pero malaki po ang mga halaga nito. At sa sarili kong distrito, may mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito. Masasabi ko sa sarili kong distrito, yung mga proyekto na nanggagaling sa mga listahang ito ay maanomalya dahil overpriced at substandard. At kung gusto nating malaman sino ang nasa likod ng mga proyektong ito, dapat yung files na ito ay gamitin para magkaroon ng mas malalim pang investigasyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!